Sakto morning, mga kasakto. Mga kasakto, actual video tayo ngayon sa ating litos. Natira sa bagyong, 6 na bagyo. Inting, Bibingka, Hiner, Hilen, Igme, at saka yung bago, Hulyan. Wala naman masyadong epekto si Julian kasi malayo naman, pero pumasok sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. So sa tanim natin na litos, yung related doon is yung paano natin siya recover. Again, shower, huwag mo nang pakainin kasi after bagyo napaka-stress yung tanim nyo. So tingnan nyo yung ating seedbed, yan sa taas yung ating improvised nursery, ang haba nan yan. So more or less nasa yung haba niya nasa 60 feet, 60 by 1.5 meters yung lapad niyan. So preparing yan sa dito na ating sitawan na talungan sa baba. So yan, yun ang naka-ready na. In the next following days, dyan natin siya ititira sa area na yan. Pagkatapos ni pitsay, pagkatapos ni sitaw dyan, so ititira natin naman si litos. Again, crop rotation. Crop rotation, paano ba? Crop rotation. Again, kung nakapagsitaw na ako, yung ating area is mabalik dyan sa pagiging, yung microherbs niya is bumabalik. So gusto ko after sitaw na wala na yung mga acidisyon yan, ibalik ko siya ni litos. Pagkatapos ni litos, choices naman kayo kung anong tanim. Pwede din root crops, maganda yan kasi yung lupa rin na nag-recover na dyan sa baba. So dito naman, palitan naman natin ito ng Chinese cabbage. So yun lang ang routine sa area. Hindi dapat stick to one na tanim o crops. Hindi nyo pag retain crops, kailangan ma-interval din. So sa ngayon, ang ginagawa natin sa farm, actual ginagawa natin is yung pakain. Tatanong ng ilan pakain na ba lang yung insakto? Bakit napakarami na ata yung pakain yung litos mo? Siyempre, ini-interval sila ng every 10 days. Every 10 days, pasok agad yung fertilizer. Kasi na late bloomer yung ating litos, it's because napakalakas yung delayed niya. Napakalayo yung days intervals kung walang bagyo. Ito ngayon. So yung tanim natin sana is na land prep na ito. Natanimingan ng bago o malapit nang matapos mag-harvest. Kaso lang na-delayed, it's because yung bagyong tumama 1 linggo yon. So nasa vegetative stage yung ating tanim, talagang na-stock up yung kanyang buhay, so na-delayed. So ngayon, yung pinapakita natin is yung pagkain yan. So may butas na siya, 3, 4 dito, 5, 6. So dyan gumamit ako ng marker, 2 kamay naman yung ginawa. Again, routine pakain natin, kada pakain natin sa ating litos, talagang mamit tayo ng marker, improvised marker na kawayan, for the purpose na hindi natin makaligtaan every lane, every row, kada tigil, tusok. Routine na yan sa kada pakain natin. So taning nung iba, ano bang fertilizer na gamit? Again, same pa rin, all potassium na, wala nang phosphorus. All potassium ang ating tinitira for the purpose na last bit na to o last fertilizer na. So maybe 2 to 3 days pwede naman schedule for harvest to. Pero iwan ko kung yung response niya is maganda ba, kasi yung mga kasunod nito is malapit na din. So nasa next na linggo
umpisa na sila siguro po, hindi pa ganoon karami yung harvest. So dito katabi ko is wala talaga kasi tamaan talaga ng hangin. Again, depende yan sa pag-recover kasi yung iba atat na atat kasi maganda yung presyuhan, abono agad after bagyo. So hindi yan advisable para sa akin lang ha, based on my experience. Kasi yung tanim inihambing ko sa tao. Yung tao kapag nagagaling ka sa stress ka, pakainin ka agad. Walang tao nakakain kung stress ka. Dapat malumanay muna. Natural, attack, tubig. Shower, continue showering. Insecticide na pang kunti-kunti na foliar. Wisik-wisik lang. Kunti-kunti. Pag recover na niya ng 2 linggo or mga 1 linggo na recover niya, mga 10 days. So tsaka nyo pakainin ng konti. Pag recover niya, tsaka nyo tirahin ng malakas-lakas na. Yun ang sikreto after stress. Kung hindi lang tamaan ulit ng hangin. Hangin yun talagang pansira ng tanim. So yun lang ang ating topic ngayon. At yung ating transplant maybe gawin natin is next week na tapos nito. So next week mag-transplant naman dito sa baba, sali yun doon. So may tanim pa. So yung ating carrots is na standby. Then sa ating pichay na area doon sa taas is wala pa. So dito talagang yung expenses continue pa rin, may harvest pero may expenses. So yan lang muna ang konting update sa ating farm, Insakto Farm, Canlaon City, Negros Oriental. Magpasalamat sa 1,000 subscriber na pumatak sa ating ngayon. At least nakaabot na tayo ng 1,000. Kahit walang sahod, sige lang, continue. At least wala naman tayong tinatamaan dito na at napaka na tao. Yung gusto lang natin is yung makashare sa ating kapwa farmers. Malaman din nila kung anong dapat gawin sa pagtatanim. Hindi puro lang tanim, analyze din at saka tiwala sa taas. Salamat, Insakto TV.